nag-stop ka agad daw after yung papasok sa college. Kailangan ko magtrabaho. Pinag-iisipan ko kung talagang para sa akin pa to pag nanegosyo. We all have that na mapapaisip ka talaga na parang, tama pa ba itong ginagawa mo? Tama pa ba itong ginagawa ko? Pero sabi ko parang, ngayong episode, ipapakilala namin sa inyo isa sa mga co-founder namin. Siya yung may-ari ng J Crispies and Goodies, ang pinakang-gwapong si Brian Soriano. ay, thank you sir. Idol ko to. Yeah. Grabe, sikat to. Daming babae daw naghahabol dito eh. Hindi, nagawa niya kasi pare yung napakahirap gawin na, syempre as a chef, no? Alam ko naman na yung ginagawa niya na Thank you. isaw, pare napakahirap palutongin, napakahirap ipakete, pero siya lang ang nakagawa. Actually, Totoo I yan. never imagined, no? Kasi ang binibili ko no, yung sa... Yung barbecue na isaw. Pero nung nakilala ko si Brian, nagulat ako. I was totally impressed sa product niya. Nakaka-addict, tas ano Gout. talaga, gout. Hahanap-hanapin mo talaga. Oo. Anyway, Kumbaga, ayun. thank you guys sa inyong magagandang sinabi tungkol sa aking product. So, introduce ko lang sarili ko. I'm Brian Soriano. I'm 25 years old 10 years ago. 25 years. 25 years old. Anyway, I'm the founder of J's Crispies and Goodies, the makers of J's Crispy Chicken Isaw, and may mga next product kami like J's Lettuce Crisp and other crispies in the future. I-announce namin yun. Paano ka nagsimula as a business owner? Ano yung first point in your life kung saan mo na-realize na, ay, para ako dito sa pagninegosyo? Gusto namin marinig yun. Gusto marinig ng mga co-founders natin. It started talaga nung high school ako. Ako yung si school bukol, no. Nung time na papasok ako sa college, since school bukol ako, ang hirap pumasok sa... hirap ako sa exam, hirap ako sa et cetera, no. And unfortunately, nung pagka-graduate ko ng high school, I was forced to stop. So nag-stop ako nung time na yon. Tapos, the feeling na syempre, graduate kami. Mga kaibigan ko, mga klase ko, lahat nag-aaral. Kailangan ko tanggapin yung buhay nun kasi from again business owners yung parents ko. Syempre roller coaster ang negosyo, no. So minsan nasa taas ka, minsan talagang nasa said talaga. So inabot ko yung said and eventually kailangan kong tanggapin yung moment na yun. Anong year ka nun? Anong year? First yung pagka-graduate from fourth year kasi dati wala pang K-12, di ba? Oo. So from fourth year nag-stop ka agad daw after yung papasok sa college. Kailangan ko magtrabaho. Kung ano yung business ni Airpat, lagi kasi ako kasama nun before. Sobrang laki na natutunan ko noon kasi hindi rin kasi tumitigil yung father ko sa pagninegosyo, no. So from taas, pinasok namin yung talagang yung mga simpleng negosyo like calamares, buy one take one na burger. Yun nga, talagang na-bankrupt yung family namin. Walang tao yung father ko. So noong time na yun, syempre, since na nag-stop nga ako at syempre I have a lot of free time, ako yung naging tao niya. Naalala ko before, ang mga kaklase ko dati nung high school, naaya ako nan, umalis. Syempre ito yung kapanahonan na pag-college ka, inom yan, puro inom. Nung pumasok ka nun sa papa mo, may sahod ka? Yes, meron. Okay. So sumusweldo ko dati, 150, 200 A day. a day. Okay. Dumating ako sa time na parang nagkaroon kami ng isang pwesto in Marikina. Para makapunta ako doon, from Mandaluyong to Marikina, ginijip ko yun, pre. Araw-araw. Para mabenta namin yung Hong Kong fried noodles. So ako yung Bit-bit mo pa yung Bit-bit mga ko yun. stocks. Bit-bit ko yun sa jeep. Magluluto ako doon. Ako si luto, ako si benta. Doon ako natuto. As in, ang dami namin pinasok na negosyo. Bakit ko to sinishare, no? Sobrang laking bagay sa akin as an early stage. Batang-bata pa ako. Natutunan ko na kung paano magtrabaho. Ilang taon ka nun that time? 15, 16? Natutunan ko na paano magnegosyo. Moving forward, eventually nagkaroon kami ng negosyo na pumatok na si Bente Silog. Grabe naman talaga, no. Sabi nga nila, hindi ka naman laging nasa baba. So yung baksak namin before, talagang pumatok. Pumatok talaga si Bente Silog. During the journey, syempre yun, nakabawi-bawi kami sa buhay because of sa pagsisikap pa rin ng parents ko. Father ko, siya yung nag-isip ng Bente Silog 2012. Yung sister ko, siya yung talagang nagsilip or siya talaga yung nag-foresee ng franchise, kaya siya lumago ng ganun. And yung brother ko, siya kasi yung nag-CEO sa amin before. So talagang it's a family business.
since magkakasama kami before, bunso. So parang dami kong gustong patunayan sa sarili ko. Ano yung mga yun? Siguro isa dito yung yun nga, since sabi ko nga, I had the experience, I have the vision na talagang alam ko magnenegosyo ako on my own. During nung nasa 20 silog ako, nagsubok na ako mag-create ng sariling negosyo ko. Actually, nagkaroon ako ng branches ng 20 silog on my own, and para imaginein mo, yung puhunan ka ng mga 300,000-400,000 before. 2 months ROI. Anong year ito? 2014, 2015. Can you imagine? Grabe. 2014, 2015, 20 silog. Yes. Yung 300 to 400,000 mo. ROI in? 2 to 3 months. Imagine, ganun ka. Ganon kaganda, no? And eventually, syempre, darating yung time talaga na mami-mismanage mo since medyo bago-bago ka pumasok sa negosyo eh. Kumbaga, hindi naman porket kayo yung franchisor, alam mo na lahat yun. Ano ba yung pag-mismanage na tingin mo na encounter mo? Well, yun yung sakit siguro ng iba na nangyari sa akin na once nag-ROI ka na, okay na. Kampante na. Kampante ka na. Hinahayaan na yun. Hinahayaan na. So, nakapagbukas ako ng 2 branch ko na eventually napabayaan din. So, sabi ko, nangangati pa rin ako. Sabi ko, hindi ito yung gusto kong gawin. Siyempre, medyo stable na nun diba? And tigas talaga ng ulo ko. And may itch talaga ako na sabi ko, hindi, parang gusto kong makapag-create ng brand ni Brian Soriano. Eventually, yun, nagpaalam ako sa family ko. Sabi ko, subok ako ng negosyo. Meron kaming naipon na pampakasal na misis ko. So sabi namin, papakasal ba natin to? Binuhos namin siya sa negosyo. 2018, nakita namin yung isang food park dito sa Capitolio. Doon ako nag-start to create my own business concept. I named it after Daddy's Favorite. Kasi paborito ako ng papa ko kasi pag pogi ka talaga daw, paborito ka talaga ng Daddy's Favorite. Agree ako, pare. Ang ginawa ko dito is, I created a 20 silog type of business na level up. Ito kasi yung panahon na nauuso si familiar ka kay Kanto Freestyle? Kaibigan natin isa sa mga franchisor actually, niya. yes, ako kilala ko si Vince. So, I was talaga na-inspire ako sa kanya So, gumawa ako ng sarili kong top silog na level up. So, parang, syempre, since na bago-bago tayo sa negosyo. So, naging tapaking? Masarap ang tapaking. Masarap. Lalo sa S-Lex. Lalo sa SLEX, yung breast ni Sir Mervs. Anyway, syempre since bago pa talaga ako na to create my own brand, noobs eh. Ikaw, makaka-relate ka dito, chef. Kasi, yung menu ko parang more than 30. Mahirap yan. Dali, Mahirap yan. 30. As in, ito yung time na experiment eh. So, ang isa sa mga magandang nagawa ko before itong Daddy's Favorite is, nakapag-create ako ng top silog na umo rice. This is way before na lately medyo pumutok ang umo rice, 'di ba, dito sa Pinas. Pero kilala naman na siya sa Japan. So ako nag-create ako dito ng umo rice na top silog kasi kumbaga ako talaga very very creative ng utak ko na ang dami kong gustong gawin. Napunta sa menu, bara-bara. Meron akong silog, meron akong waffles, meron akong steak. So yung usual na pagkakamali ng, alam mo yung bagong negosyante. Siyempre lahat gusto mo subukan. Lahat gusto mo subukan. Gusto mo, lahat tingnan mo muna kung ano ba effective. Yes, so Diba? parang gano'n. Normal. So, yun, sabi ko, parang okay naman siya. On its first year, medyo papasok na yung ROI pero hindi ako kumita. So sabi ko, parang kailangan ko atang sumubok sa ibang food park. Kasi ito yung panahon talaga na sikat ang food park eh. Kung familiar kayo, di ba? Yes, oo. So sabi ko, since hindi kumikita yung unang negosyo, operational pa yun dito sa Capitolio. Nag-diversify agad ako. Nagtayo ako ng isang store pa sa isang food park na eventually nag-close in 3 months or 4 months. Ang sakit kasi nag-open up ako ng isang concept to eventually fail in... Mahal pa ng tuition fee mo dun. Oo, sobrang taas Knowing na ang ganda ng item ko kasi yung second venture ko, nagbukas ako, it's called The God Pasta. Pasta. The God Pasta. The God Pasta. So, Nag-consult ka dapat kasi sa akin. Oo nga eh. Guys, alam nyo na. Alam nyo na, parang hindi kayo magana. So parang very unique nung products na nagawa ko na parang I think ako yung unang gumawa sa Pinas. I think ng soft shell crab carbonara. Di ko alam. Nabuo. Hanggang ngayon wala naman halos. So before nagawa ko yan. Wag mo naman kami paglutuan na yan. Grabe naman sa next natin episode po. Ayun, I even got featured sa radyo. Nasa akin siguro yung wild ideas, wrong timing. Parang may ganun, di ba? May concept na ang ganda ngayon, pero hindi ito yung tamang panahon. Saka masyadong mabilis. Yes, Kumbaga, like, when you say diversification, kasi you diversify once,
your initial business becomes successful enough, Yeah. that it's producing, di ba, dividends, Mm. profit, it's profitable, it's green, dun ka palang magda-diversify. Kasi when you diversify nang hindi pa solid yung pundasyon Hindi mo, pa hinog. hindi pa hinog yung puno o Foundation, yung oo. fruit mo, Tapos inano ko na. tapos inilipat mo na agad, ang mangyayari doon is that Hindi parehas tutubo. yang hindi magandang Babagsak. pundasyon. Ang reason for early diversification ko is pasarado na rin kasi yung unang food park dito sa Capitolio noon. So, sabi ko, i-save ko. I mean, kahit papano naman, may bumalik man lang. In less than 3 to 4 months, nagsarado siya. Pero ba't hindi mo ginawa yung unang concept mo doon sa may food park na yun? Ano siya kasi, kailangan, kakaiba yung concept mo. So, kuwari, ako, ang inaccept sa akin is pasta. Pasta lang ako. So may approval pa pala. May approval. So yun pala talaga mga challenges ng mga Hindi business. pwedeng Hindi pare-parehas pwedeng ako. pare-parehas. Tapos, pare, isipin mo for a 5-6 square, 45,000. 4-5 square meter? Yung concept ng food park kasi isa sila Ilang sa square mga meter nauna. kinuha mo? Ilang Hindi, square meter? 5 to 6 square. My God. 45,000. No? Confident sila na, ganito natin i-offer na mataas. So, syempre, kaming mga, lalo na sa, Napuno naman yung tenant. napuno siya. As in, So another question that I have, Brian. Mm. So you've experienced all of these, diba? You were trained siguro unintentionally ng parents mo as a business owner. Nandito ka na sa food park business. When did you decide to start Jay's Crispies? okay, so, ganito siya, after ko sa food park, nag-try pa ako ng isa na cart. Food cart. Food cart, yes. Food cart. So, the food, Talagang pagkain. yeah, puro pagkain talaga yung Kasi- Pero hindi ka talaga Diba? nag-aral ng HRM Wala. or... Wala. Hindi talaga. Dahil nga na-influensya ka talaga ng tatay mo. Yeah, actually, Basically. I'll give credit. Ang nagturo talaga sa akin magluto, yung airmat ko tsaka yung sister ko. So, si ate kasi is graduate ng shrimp sa CSB. Ano yun? Ermat daw. Ermat, shout out. Ganun, Ermat. I love you. Yun, talagang tinuro nila sa akin lahat. So, eventually kasi from there, ikaw naman na yung magtutuloy nun eh. Nasa food business talaga kami, lahat kami. Sumubok ako the third time. Eventually, wala, nagsarado na rin. Kasi kapos na lang eh. Medyo sumugal na ako ng pikit mata. Subok uli concept, nalugi. So, zero, no? So, good question. Kailan paano nagsimula tong Jay's Crispy Chicken Miso, no? So, nung time na talagang ubus na kami, or time na ubus na ako, actually, pinag-iisipan ko kung talagang para sa akin pa to pag nanegosyo eh. We all have that na mapapaisip ka talaga na parang, tama pa ba tong ginagawa mo? Tama pa ba tong ginagawa ko? Pero sabi ko parang, baka tuition fee lang lahat to. Right. So sabi ko parang, baka tinitest lang talaga ako ni Lord. Mahal ng tuition fee mo. Ang mahal. Again, so naisip ko, may nakainuman ako isang tropa. Uminom lang kami, kwentuhan lang. And eventually, this guy, bigla siya nagpahiram sa akin ng pera. Kasi tagang walang-wala na ako eh. So parang pahiram siya sa akin ng mga 20k, 30k. And sabi niya, pare may sinasabi kang concept eh, gawin mo yan. Sabi ko, sige pare, babalik ko to kaagad pagka naging okay. So from there, sabi ko, isip ako ng isang negosyo na alam kong kaya kong gawin sa bahay. So ito yung 2019, ito yung panahon na nauuso kasi yung mga butcheron. Negosyante ba yung nagpahiram sa'yo? Hindi, tropa lang. Tropa lang. Tropa lang. Oh, okay. Ito yung mga time na nauuso yung butcheron, ito yung mga nauuso yung chicken skin. Sabi ko, parang walang gumagawa ng isaw. Ngayon, sinubukan namin kasi ang isaw na yan dahil dun sa pangatlong negosyo na binuksan namin. May mga isaw kasi kami dun eh, na on stick, na piniprito rin namin. So sabi ko, pwede natin subukan to. Tas sakto walang gumagawa nung time na yun na meron sa pouches, no? Di sabi ko, sige try natin. Yun, nag-start kami using a 20,000 puhunan. Simula lang kami to post on Facebook, etc. So before, masaya na ako no, nakakabenta kami ng 20 packs per week, 30 packs per week. Eventually, after ilang months, nakita ni May Puhunan, ABS-CBN, May Puhunan yung concept, no? Episode, no? Yung pinalabas yung isaw. Hindi matigil yung phone ko sa kakain. Dami nag-inquire, no? And moving forward to this day, before, yun nga, sabi ko nga, no, nag-start lang kami talaga na makabenta ng 30, 40, 50 packs per week. And eventually naman, sa tulong naman ni Lord, ngayon, a month nakaka 20,000 packs kami. Wow, that's a lot, ha? 20,000. Grabe. Grabe, Galing, dami. galing. Magkano ulit yun? Magkano ulit ngayon yung presyo ng isang crispy? Yung isang pack Jay's namin Crispy is 159. Ang bilis ng,
transition from 30 packs per week ngayon, di ba? Yeah. 20,000 packs. Actually, yung pakete na naka-plastic pa sa puti, ano? Yes. Doon ka nag-umpisa Transparent. ngayon. Transparent, no? Transparent. Yung the usual bahay Ngayon, lang. ang ganda na. Wala Oo. lang tayo ngayon eh. Hindi, Oo, di nagdala si Brian ng sponsor. Next time. Saan nila makikita yung Jay's Crispy? Ayun, no, so Saan sila good question yan, Paps. No, so available on Jay's Crispy Chicken Isaw. Meron yan sa TikTok, sa Shopee. And ngayon, available na kami sa almost 20 to 30 branches ng SM Supermarts. Imagine, Robinson Supermarket. Available na kami sa SM Kultura. Available na kami sa SM Snacks. With probably mga more than 50 stores na available. Wow! Congratulations, Thank brother. Thank you. So- Thank you for sharing that good Yeah. news to us kasi kaming mga naghahanap ng Jay's Crispies. Thank you, thank Every you. once in a while. Naghahanap. Tatama rin kami pag nasa mall kami. Ano Yes. na ba kayo pupunta? Ngayon, alam ko na pag nagki-crave ako sa kultura ako pupunta. Diba? So, very. Iba talaga pag pumilos na si Lord sa buhay mo. Totoo yan. Honestly. Noong time na sobrang nalugi kami, iiyak na lang ako kasi wala na akong panggatas ng anak ko. Honestly. Wala na akong panggatas ng anak ko. Ang hindi kasi nakita ng mga tao is yung actually nung time kasi na yun, nahirapan din yung family business namin. So I have to, syempre, tatay ka. Kailangan mo lumayo pa rin doon. Somehow, kailangan mo taguhid yung pamilya mo. Hindi Kailangan na you have to stand on your own. Yeah, ginawa ko siya. So talagang tumayo ako sa sarili kong paa. And dumating talaga yung time, talagang sobrang hirap. Mapapaiyak ka na lang sa sobrang hirap. Pero lahat pala yun, mapapalitan ng, alam mo yun, basta di lang mawala yung faith mo sa ginagawa mo kay Lord. Mabilis talaga niyang kaya palitan in a snap. Yun Honestly. lang talaga yung pinaka-importante, Yes. yung faith natin. Yes. Kasi 'di ba, sabi nga nila, hindi ka nila bibigyan ng problemang hindi mo kayang solusyonan. Yes. 'Di ba? And that's what our listeners should learn from this episode na don't give up. Kasi remember, the problems that you have right now, it will all pass. Yes. Pansinin niyo, 'di ba? Ngayon sobrang problemado ka, kinabukasan tapos na. Yes. Yun lang naman yun eh. Kaya don't lose faith. And look at Mr. Brian Soriano here. He was able to overcome all those challenges. Imagine, Diba? Imagine mo, 20,000. 20,000 packs. Grabe. Brian, if there's key thing that you would like to share with our listeners and viewers na Pabaon, experience pabaon. mo, pabaon sa kanila, ano yung pinaka-main mo? Sa mga gustong magnegosyo dyan, hindi ko sinasabi sa mga tao na huwag kayong magnegosyo. No? Marami kasing sumisikat na mga influencers ngayon na parang negosyo, blah blah blah, negosyo. Yan ang susi, yan ang heavy ng pagninegosyo. No? Again, ulitin ko, hindi ko kinokontra ang pagninegosyo. It's really, really a good thing, lalo na pag nag-succeed ka. Pero kailangan kasi mag-prepare ka before you go to a business. Akala kasi nila parang parang may idea ka, subok, tapos na. Iba-iba yung iba-iba yung pag-understand ng mga tao na eventually baka mapagod sila dahil iniisip nila na parang ang pagninegosyo, pag hindi lang nag-work yung concept mo, tapos na. It's a marathon eh. Susubok ka lang ng subok hanggang sa makuha mo yung tamang Tamang formula. concept, tamang formula. Pag nagnegosyo ka, kailangan ikaw mismo alam mo lahat. Dapat talaga, 'di ba? Kasi doon ka matututo eh. Yes. 'Di ba? From learning everything. Yeah. Kasi sabi nga nila kung negosyante ka, Brian, tell me if I'm wrong, 'di ba? Kung negosyante ka, dapat alam mo lahat. Yes. Hindi mo kailangan i-master lahat. Yes, Pero dapat lahat tama. ng aspeto ng pagnenegosyo. May idea. Yes, may idea. Kasi otherwise, it's not gonna be, rainbows and sunshines all the time. Yes. So, what if mawalan ka ng tao sa certain department Yes. mo? At least you can still function. Diba? And continue the operation of your business. Kung meron kang magandang idea, try to do it agad. So, Mabilisan. Kasi hindi mo talaga masabi kung sino yung unang gagawa. Yes. Hanggang wala, gawin mo na. Yes, exactly. But of course, be cautious in a way na aralin Yes. mo ng konti. Yes. Hindi, pag nalaman mo na market study, saka mo ngayon sumukat. Yes. Actually, totoo yun kasi bago ko naman din talaga ginawa tong isaw. Kasi literal lang na ang natutunan ko is sugal lang. Sugal negosyo. Without you Sugal sa studying. negosyo, Sugal lang sa negosyo. Sugal negosyo lang na parang, try ko to. Kasi yun yung nakasanayan eh. Hindi, ang pagninegosyo, sugal yan eh. So, hindi mo makikita hanggat medyo binawasan ko yung gano'n. Kasi eventually, it's still a gamble. Pero yun nga, tama yun, aaralin mo na kailangan lesser cost na ngayon. Kailangan mas wise ka na konti na lang yung masusunog sa'yo ngayon. Right, oh. Ito naman. Ito, ang ganda ng kinalabasan. And alam ko eventually, mas lalaki pa siya, mas gaganda pa siya. And we're really eyeing to go worldwide.
with the products. Wow, Alright, that's congratulations. No? So, ngayon, saang mga bansa na makikita si Jace Crispy? Ngayon, very malakas siya sa Australia. We have in Japan, we have in Canada. So, imagine niyo no, nagsimula siya sa Backyard. Yes. Hanggang sa sumikat. Yes. Diba? Na ngayon, available na sa SM, available na sa Robinsons, available na sa Kultura. And then, ngayon, meron pa siyang market sa Australia. Yes, Diba? Sa Japan, sa ang daming bansa. So, from being a local Filipino product, ngayon you're exporting and representing the Philippines in the worldwide market. Congratulations. That's the That's a goal. very, very successful story, you know, sa mga listeners and co-founders natin out there. See, Brian Soriano here is a testament to what you can achieve. Diba? So don't give up. Maybe ngayon, medyo mahirap. Pero eventually, you're gonna reap the success. Yeah. Yun lang naman yun eh. Yung the fruit of your hard work. Diba? Sabi nga na lahat ng failures mo, Yes. lesson, there's a lesson behind all of those failures. Kanina nagsabi tayo nung tuition fee. Yeah. Para doon sa mga hindi intindi ng pa. tuition fee sa mga startup community. Ito po yung term namin na wala sa yung pera dahil sa mga pagkakamali mo. Yes. Diba? So, yun po yung tuition fee. So, parang natuto ka dun sa pagkakamali mo. So, yung tuition fee ni Sir Brian is that naglabas siya ng puhunan sa mga businesses na nalugi. Pero kung hindi dahil doon, hindi siya ngayon mapupunta kung nasan siya ngayon. Yes. Diba? I think that's a very good summary. Once again, thank you so much, Sir Brian Soriano, for sharing your Thank you, Brian. life Thank you. story, Thank you, your bro. business Thank you. journey to failures to founders, 'di ba? So, isa naman 'yun sa mga gustong-gusto talaga nating marinig dito sa podcast natin. Yung mga different journeys and experiences ng mga business owners natin, ng mga co-founders natin. Once again, if you guys would like to purchase Jace Crispies and Goodies, just visit their Facebook page, their TikTok account, their Shopee, or go to your nearest SM supermarket, your Robinson supermarket, or Kultura. They're also available sa mga listeners, viewers natin abroad. Meron silang meron sila sa Australia, sa Japan, and marami pang countries out there. Once again, it's Jace Crispies and Goodies. Thank you so much, Sir Brian Soriano, for Thank you. for gracing the podcast. Thank you, yes. Once again, I'm Harold Bautista, your techpreneur. Brian Soriano, your Isaw King. I'm Chef Anthony Ang, your chef consultant. And Sir Merbs, your Baraska King.